Nagtataka na kasi ako sa mga kinikilos mo, pare. Habang tumatagal, palala ng palala ang ginagawa mo. Umamin ka nga sa akin. Ano ba talagang dahilan ng pagkakaganyan mo? Kaisang ka magpunta at magtago. Makikita at mararamdaman kita. Huwag mo nang balakin pang takasan ako. Huwag kang maniwala sa kanya. Gagawa tayo ng paraan para makawala ka sa sumpang yan. Magtiwala ka sa akin. Tapusin mo na siya! Tirahin mo mismo ang puso niya! Tatapusin na kita! Hindi mo pwedeng guluhin ang isang babaeng mahal ko! Simula sa araw na ito, akin na siya! Ang maging isang mabuting asawa, mga katanungang madalas maririnig sa isang may bahay na walang ibang iniintindi at iniisip kundi ang ikabubuti ng kanyang pamilya. Magandang araw po sa lahat ng aming masugid na tagapakinig. Ang kwentong tampok natin sa araw na ito ay hango sa kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. At ngayon, narito na ang ating dula sa araw na ito. Anong nangyari? Ang ulo ko, pati ang katawan ko. Alam kong may tao dyan sa labas. May sadya ka sa akin. Tungkol ba ito sa nangyayari sa iyo kamakailan lang? Hindi pa ako nagsasalita, pero alam na agad niyang may bisita siya. Iha, anong ginagawa mo riyan sa pintuan? Bakit hindi mo magawang pumasok at lumapit sa akin? Hindi ko alam kung ikaw ang taong dapat kong lapitan. Pero base sa mga kwento ng naririnig ko sa mga taga rito, isa kang magaling na albularya. Hindi mo ko pupuntahan rito kung naniniwala ka sa sinasabi nila. Bakit hindi mo subukan para malaman mo? Matutulungan niyo ba talaga akong malaman ang problema ko? Yang pagiging balisa mo at nababakas ko ang takot sa iyong mga mata. Masasabi ko nga, may nagawa kang hindi mo maipaliwanag. Hindi ba? May ipapaliwanag niyo po ba sa akin kung anong nangyayari sa akin? Perang iniintriga ko sa'yo. Sa lalaki ba? Lalaki? Hoy, hindi ako pokpok. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Kaya wag mo akong pagbintangan ng ganyan. Wala kayong panama sa liquor tolerance ko, ha? Hindi naman sa ganon, pero yung inumin natin naghihingalo na. Ano? Eto pera. Bumili ka ba? Ayos Ano ba siya ba alak? Ano ba siya? Isa pa! Ngayon ko lang naiintindihan. Kaya pala Basya pangalan ni Aling Basya. Kasi pinagli siya sa basyo ng alak. Kahugis na yung lalagyan. So nandito ka lang pala. Tonyo? Anong sabi mong nawawala ang pera? Tapos malalaman ko ngayon ipinambibili mo ng alak ninyo? Ang kapal ng mukha mo, Rina. Tonyo, teka, magpapaliwanag Sige, ako. magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo yan sa mga kainuman mo, ang kasinungalingan mo. Tonyo, kalma lang. Manahimik ka, Pedro. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Ay, naman nagkakasiyahan lang naman kami ni Kumari. Wala naman ginagawang masama. Isa ka pa, ha? Kaibigan kita pagkatapos yayayain mo ang asawa ko na mag-inuman? Siya ang pumunta sa akin sa tindahan.
Hindi ko siya sinadya sa inyo. Siya na mali pala ako sa ginawa ko para kikisama sa kanya. Nagkatuwaan lamang kami. Nagkatuwaan? Normal lang na magkatuwaan na may asawa na. Sa kumpare niya? Magtapat nga kayo sa akin. Magkaano-ano ba kayo? Teka, Tonyo, ano ba? Huwag mo ngang idamay si Pedro sa away nating dalawa, ha? Wala siyang ginagawang masama. Wala nga ba? Nasa katinon pa ba yung utak mo? Tama ba ng asawa kong babae nakikipag-inuwan sa kaibigan ko? Nang alanganing oras ng gabi? Sumusobra ka na, ha? Rina! Ganyan lang pala talaga kababa ang tingin mo sa akin, ha, Tonyo? At pati si kumpare pagbibintangan mo. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Kaya wala kang karapatang ipahiya ako sa ibang tao. Oh, ano nangyari? Napapagulat ka pa ba sa asawa mo kagabi? Malamang hindi na. Wala ka talaga, Tonyo. Hanggang ngayon, hina-hina mo pa rin pagdating sa babae. Sa asawa mo ba talaga, ha? Parang Pedro, may kasalanan ka sa akin, ha? Huwag kang umasa sa akin ng ganyan. Sorry na. Alam mo namang may na ako sa panunuyo. Di ko nga alam kung paano makakabawi sa traso sa asawa ko. Kung kailan naging asawa mo na si Rina, tsaka ka ba dinadaga ng ganyan? Uy! Lalaki ka nga. Tala! Torpedo under the saya. Dino, lagay nagigilty lang ako sa nasabi ko sa asawa ko. Paano ako? Napagbintangan mo akong kabit ng bisis mo eh. Ganun lang ba yun? Pasensya na sa nangyari kagabi. Hanggang ngayon, galit ka pa rin ba? Hindi na. Pero yung asawa mo, tsak yun. Ilang araw ka niyang pahirapan. Tulungan mo ako, pre. Di ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Siyuin mo. Hindi man, dalan mo ng alak. Nangasar ka ba o ng papayo? Siyempre, nagpapayo ako. Ano ba sa tingin mo? Yung gusto ng asawa mo, na tsak na matutuwa siya kapag ibinigay mo. Masaya siya kapag may alak. Ito yun ang ibigay mo. Alak mismo ang ibigay mo. Wag na yung pera. Para may mainom na naman yung misis mo. Makukontrol mo pa. Alam mo minsan, gumagana rin yung utak mo. Kaya lang, diskumpiyado pa rin ako sa susyon mo. Parang kinukonsinti ko pang asawa ko mag-inom. Imbis na itigil niya. Di ko ayaw mong sundin ang payo ko. Di wag na. Ang problemahin mo ngayon, paano mo siya susuyuin sa maling pagbibintang mo? Kala, ang asawa ko papalapit sa amin. Shh! Pedro, tumahimik ka na. Bakit mo ko pinatatahimik? Pinapayulan naman kita, di ba? Alam ko nang gagawin ko. Alam mo, yung asawa mo si Rina, may pagkamukhang pera. Dapat yan. Pedro, tinatanggalan ng budget. Tapos ikaw nang bibili ng mga kailangan mo sa bahay ninyo. Ang galing mo namang magpayo, Pedro. Matapos kitang painumin ng alak, ganyan pang sasabihin mo sa asawa ko? Naku, kanina ka pa ba dyan? Ang asawa ko kasi mukhang pera, kaya sabi ko kay Tonyo, tinanggalan ko ng budget para hindi na kami mag-away pa. Asawa? Kailan ka pa kinasal? Hoy, Pedro, huwag ka na nga magpalusot dyan. Huling-huli ka na sa paninirang ginagawa mo sa akin. Anong klaseng kaibigan ka, ha? Para kay Tonyo? Para siraan ako sa kanya? ang mabuti pa rin na sa bahay na lang natin pag-usapan to. Pabayaan mo lang si Pedro. Hoy, ikaw ha? Kung wala kang sasabihing maganda sa asawa ko, manahimik ka na lang. Wala kang kwentang kaibigan. Imbis na pagbatiin mo kami, lalo mo kaming pinag-aaway. Pare, alis na kami ha. Pasensya na sa mga sinasabi ng asawa ko. Lika na. Teka, ano ba, Tonyo? Sandali! Nagsasalita pa ako! Huwag mo nga akong hilahin! Tonyo! Ay, ang daldan mo kasi ng bunga ako eh. Kung ano-ano tuloy yung nasabi ko. Inilayo ni Tonyo ang kanyang asawa sa galit nito kay Pedro. Hinila pabalik sa kanilang bahay
Nang marating nila ang loob ng kanilang bahay, Rina? Rina, asawa ko! Nakauwi na ako! Oh, wala na naman siya rito. Saan ba naman nagpunta ang babaeng yun? Ang sarap mag-swimming! Woo! Sa balong malalim! Rina! Rina, saan ka pa naman galing? Umiinom ka na naman? Medyo lang naman, asawa ko. Medyo nakainom ka pa sa lagay na yan, ha? Tingnan mo ang itsura mo. Tsaka ano ito? Bakit may bahid ang damit mo? Tonyo, antok na ako. Matutulog na ako Bukas mo na lang ako tanongin ng kung ano-ano. Sige na. Bad trip ka naman, oo. Nagkakaayos pa lang tayo kagabi tapos ganyan ka na naman. Ano ba? Wala na ba sa'yo yung pagkakaayos natin kagabi? Tonyo naman. Nahihilo na ako. Sige na. Bukas Bukas na tayo mag-usap. Mag-usap tayo bukas, ha? Oo, sige na. Nakakainis ka talaga. Ang ganda-ganda mo pero pumapangit ka sa itsura mo ngayon. So, ang ganda na nangyari sa atin kagabi tapos eto ka na naman ngayon. Sorry na, okay? Gusto ko na talagang matulog. Bukas na tayo mag-usap. Sige, bye-bye. Oh. Ay, visit ka talaga. Hindi na talaga babalik ang dati mong mahinhin. Teka, yung damit niya. Doon ako mas nag-aalala. Saan niya nakuha yung kulay dugong bahid nun? Kakausapin ko siya. Hindi pwedeng hindi ko malaman ang bagay na yun. Abot, inilak pa talaga ang pinto. Rina! Rina! Ay, ano bang dapat kong gawin sa babae? Hari Pedro! Oh, Antonio, my friend. Balita. Tara, samahan mo ko. Uy, ano ka ba? Bigla mo na lang ako hinihila. Aalis nga tayo. May pupuntahan tayo. Tsaka, sasabihin ko sa'yo yung problema. Naku, kung tungkol na naman yan sa asawa mo, aba, utang ng loob, ayoko makialam pa sa problema ninyong dalawa. Hindi ito tungkol sa asawa ko. Kay Jackie. Ha? Jackie? Shh! Naginahini ka lang ng bunganga mo. May ibang tao makaririnig sa'yo. Ikaw kailan ka pa natutong mga babae? Ang babae? Sino bang nagsabi sa'yo may babae? At saang lupalo ba ng paraiso ka natagpuan ng aking kaibigan? Magandang binibini. Oh, ha? Teka lang, Manong. Sino po ba kayo? At sandali lang naman. Kung makalapit naman ang mukha niyo sa mukha ko, para niyo na akong hahalikan. Uy, anong ginagawa mo? Ang bilis mo namang makababa ng trike ko. Para siyang diwatang iniluwa ng kagubatan. Kung isa ka mang kaparusahan na aking mararanasan, kahit pa ulit-ulit pa akong hagupitin, walang alinlangan ko itong tatanggapin. Ha? Aray ko naman, Antonio. My friend, ano ka ba? Sira ulo ka. Ano ba pinagsasabi mo? Bakit ba? Kung makabato ko naman, wagas. Halos humiwalay na yung utak ko sa katawan ko. Ang OA mo, ha? Siya ba? Siya ba yung tinutukoy mong problema? Aba naman, ako na lang sasalo sa problema na yan. Hindi ko siya tatanggihan. Problema? Alin po? Teka po, Mang Tonyo. Ano po bang tinutukoy niya? Huwag mo nang intindihin ang sinasabi ng kaibigan ko. Miss Beautiful. Ako nga pala si Peter. You can call me Pedro for short. How about you? Itigil mo yung kai-English mo, ha? Hindi bagay sa'yo. Siya si Pedro. Ako naman si Jackie. Pare, alam ba itong kumanyang bungo pa? Oy, ano ka ba, Pedro? Tumigil ka nga. Para kang tanga dyan. Sa kakapakyut mo sa kanya.
Ayos lang po, Mang Tonyo. Teka, bakit po? Pinapaalis niyo na po ba ako rito? Ha? Pinaalis? Hindi ah. Sino may sabi sa'yo alis ka? Sinabi ko ba? Ha? Ay nako, hindi pa naman. Wala akong sinasabing ganon. Andito kami para makilala mo ang totoo may-ari nitong paupahang tinutuluyan mo. Si Pedro yon. Kayo po pala, Mang Pedro. Naku, maraming salamat po sa Pagpapaalis sa kanya rito. Kabaliktaran naman ang sinasabi mo. Pangangalaga natin? Oh, kailan ka pa naging guardian niya, ha? Ibig sabihin, babae mo nga talaga siya. Hindi ko siya babae. Tinutulungan ko lang siya. Kagabi kasi nakita ko siya. Parang may humahabol sa kanya. Kaya tinulungan ko siya dun sa mahabol. Kaya nga, Pedro, kinakabahan talaga ako eh. Kung tama ba yung ginawa kong pagkupkup at pagtulong sa kanya. Dapat kinilala mo muna kasi yan bago mo din niya rito. Ang totoo, may hinala ako may ginawa siyang kababalagang kagabi. Doon sa lugar na pinagkunan ko sa kanya, doon natagpuan ang isang bangkay ng isang lalaki. Kaya kasalanan mo to, Pedro. Kinupkup mo ng tuluyan ang babaeng yan na maaaring maging isang kriminal. Ay, tumigil ka nga. Hanggat wala tayong sapat na ebidensya, huwag mong pagbibintangan si Jackie. Imposible maging kriminal ang isang magandang katulad niya. Kaya hayaan mo muna siyang manatili rito. Ako nang bahala sa kanya. Ipagtitimpla lang kita ng kape. Mamayang gabi, babalik na ako sa bahay ng matandang ermitanyang yun. At gagawa ko ng paraan para malaman ang solusyon sa totoong nangyayari sa katawan ko. Baka nga, maapektuhan ang relasyon naming mag-asawa kung patuloy akong didepende sa alak. Kailangan kong gumaling bago pa malaman ng asawa ko ang totoong kalagayan ko. Pagpasok niya sa kubo, narinig niya ang malamig na pagbati sa kanya ng matandang ermitanya. Mabutit naisipan mong bumalik. Wala ho talaga akong balak na bumalik. Pero, nababahala ho ako kapag naiisip ko ang sinabi niyo sa akin. Bakit ngayon lang? Hinintay mo pa talaga ang pagsapit ng kabilugan ng buwan. Hindi ko naman po kasi talaga alam ang gagawin ko eh. Maski nung araw na mapunta ako sa inyo, natakot po ako. Kaya nga, dahil sa takot mo, mas lalo mo lang ipapahamak ang buhay mo. Tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka naman ganyan nung una kitang nakita rito. Pero ngayon, talo mo pa ang aswang na nagpalit ng anyo. Grabe, sobra naman po kayo kung maikumpara niyo ako sa aswang. Talagang yun ang magiging kapalaran mo kung hindi ka bumalik rito sa akin. Bakit ngayon lang? Hindi pa naman ho ata huli ang lahat. Baka magagawa niyo pa po ng paraan. Susubukan ko. Pero sigurado akong mahihirapan ako. Ito ang panahon ng kalakasan ng kanilang kapangyarihan. Dapat nung unang araw na pumunta ka rito, nagamot na kita. Pasensya na po. Natakot lang po talaga ako eh. Sa mga nalaman ko kung kilala niyo ko. At ayun, dinaan ko na lang po sa alak ang problema ko. Tinaan mo talaga sa alak ang sitwasyon mo. Hindi masusolusyonan ng alak ang kalagayan mo. Kaya nga po ako nagbalik dito kagad para magpagamot sa inyo. At tuluyang mawala ang bagay na nagdidikta sa akin na gumawa ng hindi maganda. Hala, umupo ka na riyan. Sisimulan na natin ang ating ritual. Sana nga'y hindi pa huli ang lahat at maputol na Sa kama, nang bigla siyang makaramdam na kakaiba sa paligid. Mga mahihinang kaluskos sa kanyang bakuran, yabag ng mga paa na parabang papalapit sa kanyang kinalalagyan. Sinasabayan pa ng pag-ihip ng napakalakas na hangin sa labas. Napalingon siya sa bintana ng kanyang kwarto. Tiningnan ang isang sulok na parabang may nagbabadyang panganib. Sa liwanag ng buhana, kumakalat ang paligid.
biglang may lumitaw na anino sa di kalayuan at dito'y nahintakutan si Jackie. Ramdam niya ang mabigat na enerhiya sa kanyang kinalalagyan. Hindi maaari ito. Nasundan niya ba ako? Ang lalang sa kanyang bulsa, bigla niyang nakapa ang isang punyal. Talagang pinapahirapan niya ako. Pilit niyang kinokontrol ang katawan ko. Wala kang laban sa kapangyarihan ko! Kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan ang nakatakda sa... Mabuti na hindi nila alam ang totoo. Baka kung biglang magbago ang pakikitungo nila sa akin kapag nalaman nilang totoong nangyari sa akin. Teka lang yung kape mo, lalamig na yan. Oo nga pala. Teka si Tonyo, napansin mo ba kung nasaan? Nagpaalam siya sa akin na uuwi ng maaga sa bahay nila. Alam ko na kung bakit. Takusa kasi yun eh. Takusa? Oo, takot sa asawa. Huwag mo na siyang hanapin. Nandito naman ako eh, kaya nga wala kang dapat ipag-alala. Oo, tama. Okay, hindi mo mamasamain. May itatanong sana ko sa'yo. Alam kong mas nauna kang nakilala ni Tonyo. At dahil ako naman may-ari nitong tinutuluyan mo, baka naman pwede mong sabihin sa akin kung taga saan ka. Kailangan mo ba talagang malaman yun? Oo, ASAP. Kailangan talaga. Pero hindi naman ako mangingialam. Baka sakali lang na may mag-anap sa'yo. Alam ko yung sasagot ko. Pwede ba kitang... wag na nga lang. Yun na lang. Matutulungan kita kapag may naghahanap sa'yo. Malay mo kamag-anak mo. Wag! Pakiusap. Wag na wag mong ipagsasabi sa iba ang tungkol sa akin. Ayoko madamay pa kayo. Madamay? Saan? Mang Pedro, pwede bang bumalik na muna ako sa silid ko? Medyo masakit pa kasi ang ulo ko eh. Ganun ba? Sige na, magpahinga ka na uli. Ako nang bahala sa sarili ko. Hihintayin ko na lang bumalik si Tonyo. Mamaya-maya ay aalis na rin ako. Sige. Napaisip si Pedro kung totoo nga na-disgrasya lang talaga si Jackie sa natamo nitong sugat sa braso. Para kasing imposibleng nadapa lamang siya at nasugatan ng husto ang kanyang braso sa pamamagitan lang ng disgrasya. Naiinip si Pedro sa paghihintay kay Tonyo, kaya napilitan siyang maglibot sa loob ng kanyang paupahan. Nagulat siya nang mapadako siya sa likod ng bakuran ng kanyang pinauupahan. May nakita siyang mga hugis bilog na nakaguhit sa lupa. Lalapitan pa sana niya ito. Pero tinawag na siya ni Jackie para kumain. Tinanggihan niya ang dalaga. Sa inip niya, hindi niya na nagawang hintayin pa si Tonyo na bumalik. Sa halip, mag-isa siyang umalis at iniwan ang dalaga. Nang dumating siya sa bahay niya, nagulat siya nang makita sa kanyang bahay ang isang hindi inaasahang bisita. Lokong Tonyo na yun? Hindi na ako binalikan sa paupahan ko. Pedro? Rina, nandiyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Kararating ko lang. Pasensya ka na ha. Naku, pas muna ako uminom. Ayoko na kasing awayin ako ng asawa mo. Pag nakita niyang sinasabayan pa kitang uminom. Hindi naman yun ang ipinunta ko rito. Ha? Si Tonyo ba? Ako hindi ko alam kung nasaan. Hindi pa kami nagkikita ngayong umaga. Hindi nga kayo nagkita, pero magkasama kayo kagabi. Yung Tonyo na yun, ipapahamak pa naman ako. Akala ko ba wala asawa niya kagabi? Paano niya nalamang magsama kami? Huwag ka nang mangangahas na magkaila pa sa akin. Kagabi, papauwi ako na makita ko kayong umalis.
Saan kayo nagpunta? Nasaan na ba si Tonyo? Ina-interrogate na ako ng asawa niya. Bakit hindi ka makasagot? Saan kayo nagpunta kagabi? Kaya nga ba ako singkil eh. Ayoko lang tinatanong ko ng ganito. Nervyos ako sa babaeng ito. Ano ba, Pedro? Kay Jackie, sa paupuan ko. Papatay. Jackie? Sinong Jackie? Jackie Chan, nanood kami ng Jackie Chan. I mean, isang bagong kaibigan na nangungupahan doon sa lumang bahay ko. Lumang bahay? Oo. Paupahan? Oo. Pumunta sila ng alanganing oras ng gabi? Dahil lang sa Jacking yun? Naku Rina, wag mo intindihin yun ha. Renter ko lang naman yun eh. Wala namang kaugnayan doon si Tonyo. Sige, salamat. At bigla na ako tinalikuran. Anong nangyari doon? May hinala akong madadamay siya sa isang kababalaghan na hindi niya aakalain. Mula pa ito sa kanyang mga magulang. Pero mukhang hindi talaga sa kanya nakatakdang mangyari ang bagay niyon. Nagkataon lang, nasa dugo ng angkan nila ang nasabing kapalaran. Kaya pinag-iingat ko siya. Teka, hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niyo. Ano ba talagang nangyayari sa asawa ko? Sumama ka sa kubo ko. Doon ko lang may paliliwanag sa iyong lahat. Teka, kubo niyo? Oo, Tayong dalawa lang ho? malamang yun. Ay, tibilisan na natin. Kailangan ko makabalik sa bahay ko. Sigurado akong hinahanap na ako ng asawa ko. Halika. Sumama nga si Tonyo sa kubo ng matanda. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Nalaman niya ang tunay na kalagayan ni Rina. Dumiretso sila sa bahay ni Pedro. Doon nalaman ang pagpunta ng asawa sa bahay ng kaibigan. Habang si Rina na may maaga pa lang, nagdesisyon ng umalis. Pinuntahan kung saan nga ba ang lumang paupahang bahay ni Ewa kapag pinatulang kita. Pasensya na, Ale. Hindi ako pumapatol sa matanda. May respeto po ako sa mga nakatatanda. Aba, at sinasabi mo ba talagang mukha akong matanda, ha? Itsuri niyo pa lang. Kaya nga hindi ko na pinapansin ang asawa niyo eh. Dahil dyan sa itsura mo, mukha kang lasinggerang may bahay na iniwan ng asawa. Talaga bang sinusubukan mong pasensya ko, ha? Ale, wala akong ganang makipag-away sa inyo. Kung gusto niyong ayusin ang problema niyong mag-asawa, mas makabubuting siya mismo ang kausapin mo. At isa pa, hindi ako mababang uri ng babae na basta na lang pumapatol sa lalaki. Huwag niyong subuking alamin kung anong tunay kong pagkatao. Baka hindi mo magustuhan. Ang braso niya, bakit may benda? At parang may nakikita akong marka. Parang nakita ko na noon. Kung wala na kayong kailangan pa sa akin, umalis na kayo. Hindi ko sasayangin ang natitira kong lakas sa pakikipag-away sa inyo. May mas mahalagang bagay pa akong aasikasuhin kesa sa inyo, Ale. Hindi pa tayo tapos. Magtutuos pa tayong dalawa. Oh, ha? Sino? Sa wakas, natagpuan din kita. Ngayon, isasama na kita. Hindi! Tio Sauro! Sino kayo? Anong ginagawa niyo? At mukhang may hindi imbitadong bisita tayong maisasama. Hindi. Madadamay pa ako ng hindi sa oras. Kailangan ko na makaalis. Huwag na huwag ka magkakamaling humakbang palabas ng bahay na ito. Sasama ka sa amin. Halika! Wala nang nagawa ang dalawa. Pilit silang isinakay sa sasakyan. Hindi tulad ng karaniwang sasakyan ng panahon na yun, mas moderno. Parang kakaiba ang modelong gamit ng sasakyan ni Sauro. Magkatabing pinaupo sa loob si Rina at Jackie, habang si Sauro naman nakaupo sa unahan ng sasakyan. Paalis na ang van ng kanilang sinasakyan nang paparating namang dumating ang tricycle ni Tonyo. Napalingon sila sa van na nakasalubong nila. Nakita kasi nilang nanggaling ang sasakyan sa tapat ng paupahan. Saglit na inihinto ni Tonyo ang trike. Agad na tumakbo sa loob habang si Pedro naman
sinusundan ng tingin ang van. Nang masigurado ni Tonyo na wala na si Jackie sa bahay, agad na pinasakay sa loob si Pedro sa trike. Pinaharurot at pinatakbo ito. Nakakainis. Nahuli tayo ng dating. Ano ba sinasabi mo, si Rina? Hindi mo ba nakita sa loob? Pati si Jackie wala sa loob ng bahay. Anong ginagawa ng asawa mo sa Jackie ko? Sira ulo. Nagawa mo pa ang kinindalagang yun, wala naman kayo. Kasalanan mo to eh. Yung asawa mong war freak, sinugod si Jackie. Alam mo na palang pwedeng punta ni Rina si Jackie. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ko naman nakalaing pupuntahan niya rito. Malay ko mo namang alam niya. Nakalimot ka na ba? Dati nating tambayan ang bahay na yun. Natural, alam niya. Kasalanan ko pa ngayon. Saan ka ba galing at hindi mo ko binalikan sa paupahan ko? Pati yung pagpunta ni Rina sa bahay ko, hindi mo alam. May nakausap lang ako saglit. Binalaan ako tungkol sa kalagayan ni Rina. Kaya nga napasugod ako sa bahay mo eh. Pero mas nagulat ako nang sabihin mo galing sa bahay mo si Rina. Wala pa akong nababanggit sa'yo na tinatanong niya kung saan tayo galing kagabi. Alam mo na kaagad na pupunta siya puno nila. Sa ganung paraan, mabubulabog natin ang lahat. Pagkakataon nito para mailigtas natin sila. Bahala na. Basta kung ano man ang mangyari. Sisiguraduhin kong makakaligtas tayong lahat. Ako pa, may dala rin ako mga gamit. Patuloy ang pagsunod nila sa van para hindi sila mahalata. Hindi sila gaanong lumalapit doon nang makita nilang ipinarada nila ang sasakyan. Sila na may pumarada rin sa di kalayuan. Gabing-gabi na nang marating nila ang napakalaking mansyon. Sa dilim ng paligid, hindi nila gaanong napansin na may iba pa palang mga taong nasa paligid. Napansin ng dalawa ang kakaibang pagkilos at paglakad at pananamit nila. Kaya nakaisip si Tonyo ng plano. Gagayahin nila ang pagkilos ng mga taong naruroon para hindi sila mahalatang mga dayo. Nakapasok na sila sa loob. Nakita ang kapaligiran. May malaking lamesa ang nasa harapan. Habang napalilibutan ang paligid ng itim na bulaklak at mga kandila. Pati si Pedro hindi makapaniwala. Ang bahay na maganda sa labas, may natatagong bulwagan sa loob. Biglang tumagungdong ang pagtunog ng mga tambul, hudyat. Nang pasimula ng seremonya, lumabas ang isang lalaking sa tansya ni Tonyo, mga 50 anyos o higit pa. Nakatalukbog ng itim, dahan-dahang naglakad papunta sa harapan ng altar. Mga kalahi kong aswang, ang pinakahihintay nating pagkakataon, naririto na! Tigil! Very good. Tonyo, ano bang lugar itong pinasok natin? Nakatatakot ang mga nilalang na naririto. Di ako natatakot! Pagsisisihan mo ang bagay na ito! Grah! Biglang nagsitakbuhan ang mga mahihinang alagad ni Sauro. Nakita ng dalawang mga mata ni Pedro ang mas nakakikilabot itong pagbabagong anyo. Bigla niyang pinagsisihan ang paghamon sa aswang. Iwinasiwas ang malalaking mga kamay na muntikan na ngang ikatalsik niya kung hindi siya nakailag. Naalalang bigla ni Pedro si Jackie. Kung hindi niya tatapusin ang nilalang na ito, patuloy itong hahantingin si Jackie. Muli namang lumapit sa kanya si Sauro, patakbong umilag sa malaki nitong mga kamay. Muntikan namang mahagip ang kanyang mga paa, nadulas pa ito. At napahiga sa lupa tulad ni Pedro, lumapit na rin si Tonyo sa kanilang kinalalagyan.
Ano bang ginagawa mo, Pedro? Nagpapakabayani ka ba? O magpapakamatay? Tatapusin ko na siya. Hindi niya pwedeng guluhin si Jackie. Simula sa araw na ito, akin na siya. Ang lakas talaga ng loob mong agawin mula sa akin ang babaeng yon. Nahihibang ka na lang tuluyan. Hindi mo alam kung anong nilalaman ng kanyang katawan. At sigurado akong magugulat ka oras sa malaman mo ang katotohanan. Wala kang pakialam. Ilalayo ko siya sa'yo kahit anong paraan. Umatake na naman si Sauro. Pero sa pagkakataong ito, hindi napansin ni Sauro ang biglaang pagkilos nito. Nahuli niya si Pedro. Nahawakan ang kanyang katawan. Nakita ni Tonyo ang paglalaglag ng isang patalim mula sa bulsa nito. Lalapit sana siya para kunin ito, pero naunahan siya ni Jackie. Kinuha ito at lumihis ng daan. Saan pupunta yun? Bakit biglang umalis? Naloko na. Mukhang tatraydo rin kami. Bakit nakikialam na sila? Katapusan mo na. Chong! Tama na! Bitawan mo si Pedro! Ako ang kailangan mo! Kaya pakawalan mo siya! Jackie, bakit ka pa nagpakita sa kanya? Sinasabi ko nung nga ba, magpapakita ka't babalik ka sa akin. Chong! Ibaba mo na siya! Huwag mo na silang idamay! Pakiusap! Sa tingin mo ba, bigla ko na lamang pakakawalan ng taong ito? Hindi ko mapapatawad ang ginawa nilang pangingialam sa atin. Kulang pang kabayaran ang buhay niya para panagutin siya alang-alang sa ginawa niya sa akin. Kung hindi mo siya ibababa, tingnan mo ang gagawin ko. Sasaksakin ko ang sarili ko para mawala ang punla ng binhing ibinigay mo sa akin. Wag! Yan ang wag na wag mong gagawin. Ang susunod na lahi ng ating angkanan nasa iyo. Hindi mo maaaring basta saktan ang katawan mo. Pwes, gawin mo ang sinasabi ko kung ayaw mong makita ang pagkabigo mo. Napakatapang mo talaga, Jackie. Hindi ako Diyos ko, si Jackie! Nag-iiba na ang kanyang anyo! Hindi maganda to. Kailangan na nating makalayo dito. Jackie! Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Kapag sinabi kong umalis na kayo, lisanin niyo na ang lugar nito! Ngayon din! Nahintakutan silang lahat habang nakikita nagpapalit ng anyo si Jackie sa harapan ni Sauro. Nagdidiwang naman ang buong kaaswangan sa nakikita niyang nangyayari kay Jackie, pero iba ang tumatakbo sa isipan niya. Kahit unti-unti na siyang nilalamon ng maitim na kapangyarihan, pilit niya pa rin itong pinaglalabanan hanggang sumigaw si Jackie ng malakas. Umalis na kayo! Ngayon din! Anong ginagawa? Bakit bigla kang lumapit sa akin? Wala nang tanong-tanong, umalis na tayo! Pedro! Rina! Tara na! Ano ito, Jackie? Hindi ako papayag na maging kagaya mo. Kaya mas gugustuhin ko pang mamatay kasama ka kesa maghasik ng lagim. Sabay tayong mamamatay! Jackie! Pasensya na, Pedro. Pero kailangan nating sundin ang sinasabi ni Jackie. Tara na. Wala na tayong magagawa pa para kay Jackie. Diyos ko, Jackie. Patawarin mo sana ako. Masama ang loob ni Pedro sa paglayo nila sa kinalalagyan nila Sauro. Kitang-kita niya kung paano biglang niyakap ni Jackie si Sauro. Sinaksak mula sa likuran nito. Tagos sa puso, itiniin ng gusto ang sarili para tuluyang maibaon ang patalim sa kanilang mga katawan.
Dito na nagpabulahaw ng sigaw si Sauro, habang si Tonyo naman sinindihan ang huling hawak nilang pampasabog, inihagi sa gitna ng bulwagan. Papalapit na sila sa bungad ng malaking mansyon nang sumabog ito. Sa lakas ng pwersa, maging sila ay nadala sa lakas ng pagkakasabog noon. Masama ang loob nilang iniwan si Jackie, pero wala silang nagawa palibas ay liblib na bahagi ang lugar na yun at open area ang paligid. Kaya malayo sa kagubatan ang mansyon. Hindi na nakadamay pa ang ibang lugar. Pagdating nila sa trike, mabilis itong pinatakbo ni Tonyo paalis sa lugar na yun. Kitang-kita sa kanilang mga itsura ang lahat ng dumi, gasgas at sugat na kanilang natamo sa lugar na yun. Walang imikan sa kalagitnaan ng biyahe si Tonyo, abalang nagmamaneho. Si Pedro naman, tulala lamang sa kanyang likuran at si Rina na may napasandal sa loob ng pampasahirong upuan. Wala sa kanilang nais magsalita matapos masaksihan ang kalunos-lunos na kamatayan ni Jackie. Sa kanilang pagdating, naikwento ng lahat ni Rina ang totoong nangyari sa kanya. Maging sa kanilang dalawa ni Jackie, tulad ni Jackie. Minsan rin siyang naging bahagi ng seremonya noon at yun ang pagkakataon ng kanyang paglalasing, epekto raw yun ng halusinasyon sa mga nakaraan niyang mga alaala. Hindi niya lubos akalaing makikilala niya si Jackie. Sa maikling panahong pagkakakilala nila, naging magkaibigan sila. Nagkatulungan kung paano maaalis ang sumpang nakakapit sa kanila. Subalit, tanging Diyos lamang ang merong kapangyarihang magpakawala ng sumpa ng kadiliman. Sayang nga lang dahil tuluyan ang tinapos ni Jackie ang kanyang buhay. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Maraming salamat po